Nakatayo ka na ba sa harap ng isang proyekto na nadama na imposible? Ang isang gawain na napakalaking, na may mga mapagkukunan na mahirap makuha, na ang bawat lohikal na bahagi ng iyong isip ay sumigaw ay hindi ito magagawa. Ngayon, dalhin ang iyong sarili sa puso ng disyerto ng Sinai. Isang malawak, hindi nagpapatawad na kagubatan ng nagniningas na araw, lumilipat na sands, at malalim na katahimikan. Narito, sa lugar na ito nang wala, na ang isang bagong pinalaya na tao, isang bansa ng dating mga alipin, ay binigyan ng isang utos na tumutol sa lahat ng dahilan, upang magtayo ng isang palasyo para sa hari ng universo. Hindi sila hiniling na magtayo ng isang simpleng tolda o isang mapagpakumbabang dambana. Ang mga blueprints, na naihatid kay Moises sa bundok sa gitna ng kulog at ilaw, ay inilarawan ng isa sa mga pinakamasalimuot at maluwalhating istruktura na nagal-ihi. Ang isang portable na santuaryo, ngunit ang isa ay pinalayas ng ginto, pilak, tanso, at tela na bihirang ang kanilang halaga ay hindi mababago. Ang kanilang mga tool ay primitive. Ang kanilang infrastruktura ay walang umiiral. Ang kanilang mga manggagawa ay binubuo ng mga kalalakihan at kababaihan na gumugol ng 400 taon gamit ang kanilang mga kamay sa putik at dayami, na gumagawa ng mga bricks sa ilalim ng lash ng isang latigo. Paano sila maaaring magtayo ng isang santuaryo ng banal na pagiging perpekto sa gitna ng wala kahit saan? Ito ang kwento kung paano naging katotohanan ang imposible, isang testamento hindi lamang sa talino ng tao, kundi sa isang banal na pakikipagtulungan na nagbago ng isang disyerto sa isang pagawaan ng mga himala. Magsimula tayo sa pamamagitan ng paglubog ng ating sarili sa manipis na sukat ng hamon sa engineering na kanilang kinakaharap. Hindi lamang ito tungkol sa arkitektura, ito ay tungkol sa kaligtasan ng buhay at pag-imbento laban sa lahat ng mga logro. Ang disyerto ay isang malupit na master. Sa araw, ang init ay walang humpay, na may kakayahang magdulot ng sunstroke at malubhang pag-aalis ng tubig. Ang metal na naiwan sa araw ay magiging sobrang init upang hawakan. Ang mga gabi ay nagdala ng isang malamig na malamig. Walang mga asfaltadong kalsada para sa transportasyon, walang mga cranes para sa pag-angat, walang mga modernong workshop upang maitago ang mga ito mula sa mga elemento. Ang bawat solong gawain, mula sa paghubog ng kahoy hanggang sa paghabi ng tela, ay kailangang gawin sa ilalim ng malawak, bukas, at madalas na pag-alit na langit. At ang mga pagtutukoy para sa tabernakulo ay tumpak, walang iniwan na silid para sa pagkakamali. Ang mga tagubilin na ibinigay sa aklat ng Exodo ay masalimuot, na nagdedetalye sa bawat pagsukat, bawat material, bawat pinagsamang at hook-down sa pinakamaliit na detalye. Ito ay banal na engineering, at hinihiling nito ang ganap na katumpakan mula sa mga taong hindi pa sinanay para sa naturang gawain. Isaalang-alang lamang ang isa sa napakalawak na mga hadlang sa technical, metallurgy. Ang plano ay nanawagan para sa malawak na dami ng ginto, pilak, at tanso na matuno, linisin, at ihagis sa masalimuot na mga bagay. Ang upuan ng awa, ang lampstand, ang mga poste, singsing, ang mga clasps lahat ay kinakailangang tinunaw na metal. Halimbawa, ang ginto, ay may natutunaw na punto ng 1,064 na degree Celsius, o 1,948 degree Fahrenheit. Upang maabot ang tulad ng isang temperatura sa sinaunang mundo, karaniwang kakailanganin mo ng isang sopistikadong hurno na pinapagana ng dekalidad na uling, madalas na mineral na karbon, upang makabuo ng matindi, matagal na init. Ngunit nasa gitna sila ng peninsula ng Sinai. Walang mga minahan ng karbon. Kailangan nilang lumikha ng isang hurno at isang mapagkukunan ng gasolina mula sa literal na wala. Ang mismong ideya ng pagbuo ng isang pandayan na may kakayahang matuno ang daan-daang libong ginto sa buhangin ay parang isang pantasya. At sino sa kanila ang nakakaalam kung paano ito gagawin? Ang kanilang mga masters ng Egypt ay pinanatili ang mga lihim ng kanilang advanced na metallurhiya sa kanilang sarili. Alam ng mga Israelita kung paano gumawa ng mga bricks. Alam nila ang bigat ng baras ng isang taskmaster. Hindi nila alam ang macelan, mapanganib na sining ng panday, ang agham ng mga halwang metal, o ang mga pamamaraan ng paghahagis at pag-ukit. Ito ay tumuturo sa pinakamalalim na pagbabagong anyo na kailangang mangyari bago ang isang piraso ng ginto ay natunaw. Ang mga tao mismo ay kailangang mag-remade. Ang Diyos ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng isang plano para sa isang gusali,
Sinimulan niya ang isang kumpletong pagreprogramang ng kanilang mga kasanayan, kanilang pagkakakilanlan, at ang kanilang halaga sa sarili. Para sa mga henerasyon, ang kanilang mga kamay ay sinanay para sa brute, paulit-ulit na paggawa. Ngayon, ang mga parehong kamay ay tinawag upang may segowa ang pinakapinong at masining na gawa na may isip. Isipin ng isang tao na naghalo lamang ng putik at dayami na hiniling na martilyo ang isang solong talento ng dalisay na ginto, halos 75 libra nito sa isang menorah, isang ornate lampstand na may 7 sanga, kumpleto na may masalimuot na mga tasa, mga putot, at mga bulaklak, lahat mula sa isang walang tahi na piraso. Inilalarawan ng Exodo Kapitulo 25 ang tiyak na ito, halos imposible na pagtuturo. Kinakailangan nito ang isang antas ng sining at pangitain na simpleng hindi umiiral sa kanilang kolektibong karanasan. Dito nakikita natin ang isang prinsipyo na sumasalamin sa buong banal na kasulatan, katulad ng tawag ng Diyos kay Jeremiah nang sinabi niya, "Bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita." Nakita ng Diyos sa mga dating alipin na ito hindi lamang kung sino sila, kundi kung sino ang nilikha niya. Nakita niya ang mga master craftsmen, makikinang na mga inhinyero, at mga likas na artista na nakatago sa ilalim ng mga layer ng trauma at servitude. Ang pagtatayo ng tabernakulo ay sa makatuwid ay hindi lamang tungkol sa pagbuo ng isang pisikal na tirahan para sa Diyos, ito ay ang banal na proseso ng pagbuo ng isang bagong tao, na nagtuturo sa kanila na ang kanilang mga kamay, na dating ginamit para sa pagkaalipin, ay maaari na ngayong magamit para sa pagsamba at banal na paglikha. Ang kanilang unang gawa ng kalayaan ay hindi magpahinga, ngunit upang magtayo ng isang tahanan para sa mismong Diyos na nagpalaya sa kanila, at sa paggawa nito, matutuklasan nila ang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan at potensyal na inilagay niya sa loob nila. At isaalang-alang ang manipis na iba't ibang mga kasanayan na kinakailangan. Ito ay hindi lamang isang solong kalakalan. Ito ay isang napakalaking, multidisiplinang proyekto na haamon ang isang modernong firm ng konstruksyon, hayaan ang isang nomadic na tribo. Naantig namin ang panday, ngunit ano ang natitira? Ang mga tagubilin sa detalye ng Exodo ay gumagana na may pilak at tanso, pagputol ng bato, larawang inukit, paghabi, pangulay, pagbuberda, at kahit na pabango para sa banal na langis ng pagpapahid at insenso. Saan nagmula ang kaalamang ito? Mag-isip tungkol sa kahoy na akasya, ang shittim wood, na tinukoy para sa arka, talahanayan, at ang frame ng tabernakulo mismo. Ang mga puno ng akasya ay katutubong sa Sinai, oo, ngunit hindi sila matangkad, tuwid na mga cedar ng Lebanon. Ang mga ito ay karaniwang gnarled, madulush, at baluktot. Upang lumikha ng perpektong tuwid, pantay na mga tabla na kinakailangan para sa mga pader ng tabernakulo, ang mga plano na 15 talampakan ang taas at higit sa 2 talampakan ang lapad, ang lahat ay natatakpan ng purong ginto, ay isang masterclass sa paggawa ng kahoy. Nangangahulugan nito na malaman kung paano piliin ang kahoy, kung paano pagalingin ito sa init ng disyerto nang hindi ito nag-crack, kung paano sumali sa mas maliit na mga piraso nang walang putol na lumitaw sila bilang isa, at kung paano ihanda ang ibabaw upang matanggap ang overlay ng ginto nang walang anumang pagkadilim na nagpapakita. Hindi lamang ito karpintero, ito ay artistry na ipinanganak ng pangangailangan at banal na inspirasyon. Pagkatapos ay mayroong mga tela, ang kamanghamanghang mga kurtina at veil. Ang pinong-twined linen, ang asul, lila, at escarlata na sinulid. Ang mga ito ay hindi lamang mga kulay, ang mga ito ay mga pahayag ng napakalawak na halaga at kabuluhan ng teolohiko. Ang asul, o asterisk tekelet asterisk, ay malamang na nagmula sa isang tiyak na snail ng dagat, ang Murex trunculus. Ang proseso ng pagkuha ng solong pagbagsak ng pangulay mula sa bawat snail ay isang malapit na bantayan na lihim, isang luho na nakalaan para sa royalty. Ang escarlata, asterisk tolet shani asterisk, ay nagmula sa isang tiyak na insekto, ang cochineal. Paano ang isang tao na tumakas lamang sa pagkaalipin, na walang iba kundi kung ano ang maaari nilang dalhin, biglang magkaroon ng akses sa mga bihirang mapagkukunan na ito at ang komplikadong kaalaman sa kemikal upang maproseso ang mga ito sa gitna ng isang baog na desyerto? Ang logistic ay nakakapagod. Iminumungkahi nito ang isang probisyon na lumampas sa mana na nahulog mula sa kalangitan. Ipinapahiwatig nito na kabilang sa halo-halong karamihan na iniwan ng Egypt.
o sa pamamagitan ng pag-aagaw ng mga taga-Egypt, dinala nila sila hindi lamang ginto at pilak, kundi ang mga hilaw na materyales at marahil kahit na ang mga artista na nakakaalam ng mga lihim na ito. Ngunit kahit na, hinihiling nito ang isang banal na kamay upang ayusin ang lahat. Ito ay kung saan ang mga numero ng Bezalel at Oholiab ay naging napakahalaga. Hindi lamang sinasabi ng teksto, ang ilang mga matalinong tao ay naiisip ito. Sinasabi nito na partikular na tinawag ng Diyos si Bezalel ng tribo ng Juda at napuno siya ng Espiritu ng Diyos, na may karunungan, na may pag-unawa, may kaalaman at lahat ng uri ng mga kasanayan upang gumawa ng mga disenyo ng masining para sa trabaho sa ginto, pilak at tanso, upang gupitin at magtakda ng mga bato, upang gumana sa kahoy at makisali sa lahat ng uri ng mga artistikong likha. Ito ay isang malalim na pahayag madalas nating iniisip na puno ng espiritu, sa puro charismatic o emosyonal na mga termino. Ngunit narito, ipinakita ito bilang banal na pagbibigay ng teknikal at masining na henyo. Binigyan ng Diyos si Bezalel ng kakayahang makita ang blueprint sa mata ng kanyang isip, upang maunawaan ang pisika ng mga istruktura, ang kimika ng mga tina, ang metalurhiya ng mga halwang metal. Siya ay ginawa, sa isang instant, isang master architect, engineer, at manager ng proyekto. At ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay kapangyarihan sa isang pinuno, binigyan niya si Bezalel ng isang kapareha, Oholiab, at, sa simula, sinabi ng teksto na binigyan niya ng kakayahan sa lahat ng mga bihasang manggagawa na gawin ang lahat ng iniutos ko sa iyo. Hindi ito tungkol sa dalawang henyo na ginagawa ang lahat ng gawain ito ay tungkol sa Diyos na nagpapalaki ng isang buong guild ng mga artista, na namamahagi ng espiritual na regalo ng pagkakayari sa buong pamayanan. Itinuturo niya sa kanila na magtulungan, upang pagsamahin ang kanilang mga talento para sa isang solong, banal na layunin. Ang tao na maaari lamang mag-ukit ng isang magaspang na piraso ng akasya ay ginagabayan ngayon upang hubugin ang isang perpektong tenon. Ang babaeng may pinagtagpi lamang na magaspang na tela para sa mga kasuutan ng alipin ay naghahabi ngayon ng cherubim sa belo ng banal ng mga banal. Ito ay isang nagtutulungan na himala, isang banal na pagpapalakas na dumadaloy sa buong kampo, na nagiging isang manggugulo ng mga refugee sa isang nakatuon, malikhain, at sumasamba sa pamayanan. Ang mismong gawa ng gusali ay naging unang aralin sa kung ano ang ibig sabihin ng mga tao ng Diyos, isang pamayanan kung saan ang bawat kasanayan ng bawat individual, na binalaan ng Espiritu, ay nag-aambag sa kaluwalhatian ng kabuuan. At lumalim tayo sa ideyang iyon ng isang nagtutulungan na himala, sapagkat hindi lamang ito tungkol sa Diyos na nag-flipang ng isang switch at gawing lahat ang mga master craftsmen. Ang himala ay nagsimula ng mas maaga, sa puso ng tao. Mag-isip tungkol sa sikolohiya ng mga taong ito. Sa loob ng 400 taon, ang kanilang buong konsepto ng paggawa ay nakatali sa pamimilit, sa mga kota, sa pagbuo ng mga lungsod ng imbakan at mga monumento para sa isang mapang api na nakakita sa kanila na walang iba kundi isang disposable workforce. Alam ng kanilang mga kamay ang tibaw ng letigo ng taskmaster, hindi ang kagalakan ng malayang paglikha. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanilang trabaho ay magkaroon ng isang ganap na magkakaibang mapagkukunan, isang kusang espiritu. Ang unang tagubili ng Diyos sa pamamagitan ni Moises para sa proyektong ito ay hindi isang order ng trabaho, ito ay isang paanyaya. Kumuha mula sa gitna mo ng isang alay sa Panginoon. Sino mang may isang kusang puso, hayaan siyang dalhin ito. Ang mga materyales para sa banal na tirahan na ito ay hindi mabubuwis o makumpiska. Malaya silang ibibigay mula sa mismong pandarambong na sumisimbolo sa kanilang pagpapalaya. Ang mga gintong hakaw, ang mga burloloy ng pilak, ang mga salamin ng tanso ng mga kababaihan, ang mga ito ay hindi lamang mga hilaw na materyales. Sila ay mga personal na kayamanan, mementos ng kalayaan, mga simbolo ng isang nakaraang buhay, na ngayon ay kusang inilaan para sa isang bago at banal na layunin. Ang tugon ay labis na ang mga manggagawa ay kailangang lumapit kay Moises at sabihin, ang mga tao ay nagdadala ng higit pa sa sapat para sa paglilingkod sa gawaing iniutos sa atin ng Panginoon na gawin. Kailangang pigilan sila sa pagbibigay. Isipin mo yan. Ang isang tao na walang alam kundi ang kakulangan at pagkaalipin ay napuno na ngayon ng pasasalamat at isang pangitain para sa pagkakaroon ng Diyos na ang kanilang kabutihang loob ay dapat na maikap. Ito ang una, at marahil ang pinakadakilang, himala ng konstruksyon ng tabernakulo,
ang pagbabagong anyo ng isang pagkakahawak, takot, alipin mentality na puso sa isang mapagbigay, sumasamba, at libre. Bago pinutol ang isang piraso ng kahoy, itinayo ng Diyos ang panloob na arkitektura ng kanyang mga tao. At ito ay kung saan ang henyo ng Diyos bilang isang guro ay kumikinang. Hindi lamang niya ginagamit ang kanilang mga regalo, ginagamit niya ang mga regalo mismo upang turuan sila tungkol sa kung sino siya at kung sino sila. Ang buong istruktura ay isang masterclass sa teolohiya, nakasulat hindi sa mga salita, ngunit sa kahoy, metal, at tela. Ito ay isang pisikal na katekismo. Isaalang-alang ang pundasyon. Ano ang nakagaganyak na istruktura na ito na may ginto? Ito ay nakasalalay sa 100 mga socket ng solidong pilak. At saan nagmula ang pilak na iyon? Ito ay nagmula sa pagbabayad sala ng pera, ang kalahating shekel na buwis na ang bawat tao na higit sa 20 ay kailangang magbayad bilang isang pantubos para sa kanyang kaluluwa. Ang bawat solong tao ay isang pantay na shareholder sa pundasyon. Hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap, ang presyo ng pagtubos ay pareho para sa lahat. Kaya bago mo pa makita ang ginto, bago mo makita ang masalimuot na mga larawang inukit o ang maluwalhating belo, dapat mong maunawaan na ang buong tirahan ng Diyos sa gitna ng kanyang mga tao ay itinatag sa pagtubos. Ito ay isang malakas, tahimik na pahayag na ang ating pag-access sa Diyos, ang ating kakayahang magtayo ng isang lugar para sa kanyang presensya, ay ganap na nakasaad sa isang gawa ng pagbabayad sala na sumasaklaw sa lahat ng pantay. Mula sa redemptive foundation na yun, nakikita mo ang isang banal na pag-unlad sa mga metal mismo. Ang panlabas na korte, na may napakalaking dambana ng handog na burn, ay pinangungunahan ng tanso ang metal ng paghuhusga. Ito ay kung saan ang apoy ng Diyos ay kumonsumo ng sakripisyo, kung saan ang kasalanan ay tinalakay sa isang visceral, pampublikong paraan. Ito ang unang paghinto para sa sinumang sumasamba. Ngunit habang lumilipat ka sa loob, lumipas ang unang belo at sa banal na lugar, nagbabago ang lahat. Ang lampstand, ang talahanayan ng showbread, ang dambana ng insenso lahat sila ay puro martilyo na ginto. Lumipat ka mula sa lupain ng paghuhusga hanggang sa kaharian ng dalisay na pagka-Diyos, mula sa lugar ng madugong sakripisyo hanggang sa lugar ng pakikipag-isa, ilaw, at mabangong pamamagitan. At ano ang tungkol sa mga elemento ng istruktura, ang mismong mga buto ng tabernakulo? Ang mga ito ay gawa sa kahoy na akasya na na-overlay ng ginto. Hindi ito isang detalye ng pagtapon. Ang akasya ay isang kahoy na disyerto. Ito ay matigas, gnarled, at karaniwan. Ngunit kilala rin ito sa tibay at kawalan nito. Narito mayroon kang magandang larawan na ito, ang karaniwan, ang tao, ang mundo. Ang kahoy na akasya ay dinala sa santuaryo at ganap na nasasakop, ganap na niluwalhati, sa pamamagitan ng banal ang dalisay na ginto. Ito ay isang larawan ng kung ano ang nilalayo ng Diyos na gawin sa kanyang mga tao. Kinukuha niya ang kanilang kamalian, matigas ang ulo, ngunit tinitiis ang sangkatauhan at damit ito sa kanyang sariling kaluwalhatian. Ito ay isang bulong ng pagkakatawang tao siglo bago ito nangyari, ng Diyos na kumukuha ng anyo ng tao, at isang pangako ng ating sariling pagbabagong anyo, kung saan ang ating kalikasan sa mortal ay binalaan at ginawang maganda sa pamamagitan ng kanyang banal na presensya. At ang bawat solong elemento sa loob ng sagradong puwang na ito ay nagpapatibay sa mensaheng ito ng pagbabagong anyo at pakikipag-isa. Hayaang lumipas ang unang kurtina, sa banal na lugar. Walang natural na ilaw dito. Ang makapal na mga layer ng mga takip ng tolda ay hamarang sa buong araw ng disyerto. Ang tanging pag-iilaw ay nagmula sa isang solong bagay, ang menorah, ang golden lampstand. Mag-isip tungkol sa katumpakan ng disenyo nito. Hindi ito natipon mula sa iba't ibang bahagi. Inutusan ng Diyos si Moises na gawin ito mula sa isang solong talento ng dalisay na ginto, na pinukpok sa hugis. Isang solidong piraso, binugbog at nabuo sa isang gitnang baras na may 6 na sanga, pinalamutian ng mga tasa tulad ng mga bulaklak ng almond, knobs, at bulaklak. Ito ay isang imahe ng banal na pagkakaisa at malalim na pagdurusa. Si Kristo, ang ilaw ng mundo, ay isa, hindi isang komite. At ang kanyang perpektong pagkatao ay nabuo sa pamamagitan ng mga panggigipit at suntok ng isang buhay na nagdurusa. Ang dalisay, binugbog na ginto ay nagbibigay ng isang dalisay, matatag na ilaw, pinapakain ng dalisay, pinalo ang langis ng oliba isang simbolo ng banal na espiritu.
Kung wala ang espiritu, walang ilaw. Ang mga pari ay may pang-araw-araw na tungkulin ng pag-trim ng mga wicks at pag-refill ng langis, tinitiyak na ang ilaw ay hindi lumabas. Ito ay isang larawan ng ating sariling responsibilidad. Ang liwanag ni Kristo ay nasa atin, ngunit dapat nating gawin ito. Dapat tayong manatiling puno ng espiritu, gupitin ang mga nasusunog na mga bahagi ng ating buhay upang ang kanyang ilaw ay maaaring lumiwanag ng maliwanag at walang pag-asa sa kadiliman ng mundo. Ang kabaligtaran ng lampstand ay nakatayo sa talahanayan ng showbread. Muli, nakikita natin ang parehong pattern, kahoy na akasya na na-overlay na may purong ginto. Sangkatauhan at pagka-Diyos sa perpektong unyon. Sa talahanayan na ito, 12 tinapay ng walang lebadura na tinapay ay inilagay, isa para sa bawat tribo ng Israel. Ito ang lechem panem, literal na tinapay ng mukha, o ang tinapay ng pagkakaroon. Ito ay isang walang hanggang alay, isang palaging paalala ng tipan ng Diyos at ang kanyang pangako na mapanatili ang kanyang bayan. Bawat Sabbath, papalitan ng mga pari ang mga tinapay at kakainin ang mga luma sa banal na lugar. Ito ay isang gawa ng pakikipag-isa. Nakikibahagi sila sa pagkakaloob ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Malinaw na ang simbolismo ay nakamamanghang ito. Ipinahayag ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Siya ang ating ikabubuhay, ang ating pagkakaloob, ang mismong sangkap ng ating pakikisama sa Ama. Kung paanong ang 12 tinapay na ito ay kumakatawan sa lahat ng Israel, ang probisyon ni Kristo ay para sa lahat ng kanyang bayan. Inaanyayahan niya tayo sa kanyang mesa, na makibahagi sa kanya, upang mahanap ang ating buhay at lakas na hindi sa kung ano ang maaari nating gawin, ngunit kung sino siya. Ang ilaw mula sa lampstand ay mahulog ng direkta sa talahanayan na ito, na nag-iilaw ng tinapay. Hindi mo talaga makita o maunawaan ang iyong banal na probisyon nang walang pag-iilaw ng banal na espiritu. Ang dalawa ay nagtatrabaho sa tandem. At pagkatapos, habang lumilipat ka sa banal na lugar, bago ang pangwakas, ang pinakamaluwalhating belo, ay nakatayo ang dambana ng insenso. Ito ay mas maliit kaysa sa iba pang mga altar, na gawa din ng kahoy na akasya at ginto, ngunit ang layunin nito ay ganap na naiiba. Walang dugo na nalaglag dito. Ang nag-iisang pag-andar nito ay ang pagsunog ng isang espesyal, banal na insenso, isang timpla ng mga pampalasa na idinidikta ng Diyos mismo, na hindi kailanman may replicate para sa karaniwang paggamit. 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa takip silim, susunugin ng pari ang insenso na ito, at ang mabangong usok ay pupunan ang buong santuaryo. Ang dambana na ito ay nagsasalita tungkol sa isang bagay, panalangin at pamamagitan. Ang posisyon nito ay susi. Ito ang huling paghinto sa harap ng banal ng holies, ang napakatrono ng Diyos. Sinasabi nito sa amin na ang diskarte sa agarang presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang usok na umaakyat ay kumakatawan sa mga panalangin ng mga banal na tumataas sa Diyos bilang isang nakalulugod na aroma. Maganda rin itong prefigures ang mataas na gawaing pari ni Kristo, na laging nabubuhay upang makagawa ng pamamagitan para sa atin. Ang halimuyak ay hindi nakakulong sa dambana, ito ay mapapahamak ang mga tela, kumapit sa mga damit ng pari, at napuno ang pandaman ng sinuman sa loob ng santuaryo. Sa parehong paraan, ang isang buhay ng panalangin, ng patuloy na pakikipag-ugnay sa Ama, ay lumilikha ng isang kapaligiran ng kabanalan na nakakaapekto sa lahat sa paligid nito. Ito ay ang matamis na amoy na si Kristo mismo, na tumataas sa harap ng Ama sa atin. Kaya, ang pari ay nakatayo roon, sa dambana ng insenso, na may mabangong usok ng pagdarasal na umaakyat. Bago siya ang pangwakas na hadlang. Ang belo, hindi ito isang simpleng kurtina. Ito ay isang napakalaking, makapal, at mabibigat na tapis area, pinagtagpi ng pinong twined linen at tinina ng asul, lila, at escarlata. At pinagtagpi sa mismong tela nito ay ang mga numero ng cherubim. Ito ang parehong mga anghel na nilalang na nagbabantay sa daan patungo sa puno ng buhay matapos na pinalayas sina Adan at Eva mula sa Eden. Ang kanilang pagkakaroon sa belo ay nagpapadala ng isang malinaw, hindi maikakailang mensahe, ang pag-access ay tinanggihan. Ito ang hangganan sa pagitan ng banal at ang pinakabanal. Pinaghihiwalay nito ang isang makasal-anang sangkatauhan mula sa dalisay, hindi mapapabantay ang pagkakaroon ng isang banal na Diyos. Walang sinuman ang maaaring gumala lamang sa puntong ito.
Upang gawin ito ay nangangahulugang agarang kamatayan. Ang belo ay isang pare-pareho, visual na sermon sa pag-iiwalay na dulot ng kasalanan. Ito ay isang paalala ng nahulog na estado ng sangkatauhan at ang ating kawalan ng kakayahan na makapasok sa presensya ng Diyos sa ating sariling mga termino. Ngunit ang simbolismo, tulad ng lagi, ay tumuturo sa pasulong. Sinasabi sa amin ng aklat ng Hebreo na ang belo na ito ay kumakatawan sa laman ni Kristo. Isipin mo yan. Ang pisikal na katawan ni Jesus, ang kanyang sangkatauhan, ay tinakpan ang kanyang buong banal na kaluwalhatian habang siya ay naglalakad sa lupa. At ano ang nangyari sa sandaling ito ay sumigaw siya, tapos na, at ibinigay ang kanyang espiritu sa krus. Sinasabi sa amin ng mga ebanghelyo ang belo sa templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi mula sa ibaba hanggang, na parang isang tao ang nagrip nito. Ngunit mula sa itaas hanggang sa ibaba, isang kilos ng Diyos mismo. Sa isang cataclysmic moment na yon, ipinahayag ng Diyos na ang daan papunta sa kanyang presensya ay bukas na. Ang hadlang ay tinanggal. Ang katawan ni Kristo ay nasira para sa atin, at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ang belo ay napunit, na nagbibigay sa amin ng matapang na pag-access sa banal na mga banal, sa pinakadulo ng silid ng biyaya. Hindi na namin kailangan ng isang mataas na pari upang pumasok sa aming ngalan minsan sa isang taon. Si Kristo, ang aming dakilang mataas na pari, ay nagpasok ng isang beses para sa lahat, pagbubukas ng bago at pamumuhay para sa bawat solong tao na naglalagay ng kanilang tiwala sa Kanya. At ano ang nakalagay sa likuran ng kakilakilabot na belo? Ang banal ng mga banal. Ang Kadesh HaKodeshim. Ito ay isang perpektong kubo, isang puwang ng ganap na kabanalan. Ang hangin dito ay makapal na may kahanga-hangang bigat ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang panloob na kabanalan, ang mismong puso ng tirahan ng Diyos kasama ang kanyang mga tao. Isang tao lamang, ang mataas na pari, ang maaaring makapasok sa silid na ito, at sa isang araw lamang ng taon, ang araw ng pagbabayad sala. At hindi siya pumasok sa kaswol. Dumating siya kasama ang mga kampanilya sa kanyang mga damit upang malaman nila na siya ay buhay pa, na may dugo mula sa sakripisyo upang mabigyan ng bayad para sa kanyang sariling mga kasalanan at mga kasalanan ng mga tao. Siya ay dumating na may takot at nanginginig, dahil ang pagpasok sa manifest presensya ng makapangyarihang Diyos ay walang maliit na bagay. Sa loob ng sagradong puwang na ito, mayroon lamang isang piraso ng kasangkapan, ang Arka ng Tipan. Ito ang pinakasagradong bagay sa buong Israel. Ito ay isang dibdib na gawa sa kahoy na akasya, ngunit na overlay ito, sa loob at labas, na may purong ginto. Muli, ang mga materyales ay malalim na sinasagisag. Ang kahoy na akasya, isang mapagpakumbabang kahoy na disyerto, ay nagsasalita ng hindi nababagay na sangkatauhan partikular, ang perpekto, walang kasalanan na sangkatauhan ni Hesukristo. Ang ginto ay nagsasalita ng purong pagka-Diyos. Ang kahoy ay nagbibigay ng istruktura, ang ginto ay nagbibigay ng kaluwalhatian. At napansin, ang kahoy ay natatakpan sa loob at labas. Hindi mo maaaring paghiwalayin ang dalawa. Ito ay isang perpektong larawan ng tao ni Jesus, ganap na Diyos at ganap na tao. Ang pagka-Diyos at sangkatauhan ay magkasama sa isang tao, magpakailanman. Ang arka na ito ay ang lalagyan para sa patuto ng Diyos, ang kanyang mga salita, ngunit ito rin ay isang larawan ng isa na ang salitang ginawang laman. Ang pagpahinga sa tuktok ng arka ay ang talukap ng mata nito, ang kaporet, o habang tinawag natin ito, ang upuan ng mercy. Hindi lamang ito takip, ito ay isang solidong slab ng purong ginto. At nakaistilong mula sa parehong piraso ng ginto, na tumataas mula sa bawat dulo, ay dalawang kahanga-hangang kerubin. Nahaharap sila sa isa't isa, ang kanilang mga pakpak ay naka-outstretched, overshadowing ang puwang sa pagitan nila. At ang kanilang mga mukha ay hindi tumitingin, o labas, ngunit pababa, patungo sa upuan ng awa mismo. Ito ang tunay na trono ng Diyos sa mundo. Sinabi ng Diyos kay Moises, makikipagtagpo ako sa iyo, at mula sa itaas ng upuan ng awa, mula sa pagitan ng dalawang kerubin na nasa arka ng patuto, makikipag-usap ako sa iyo. Dito ay tatahan ang kaluwalhatian ni Shekinah ng Diyos. At bakit tinawag itong mercy seat? Dahil isang beses sa isang taon, ang mataas na pari ay papasok at iwiwisik ang dugo ng isinakripisyo na tupa.
Sa ibaba, sa loob ng arka, ay ang batas perpekto, banal na pamantayan ng Diyos na kumundi na sa atin. Ngunit sa itaas, na sumasakop sa batas, ay ang dugo perpektong pagkakaloob ng Diyos ng awa na nagbibigay sa amin. Ang cherubim, na kumakatawan sa banal na hustisya at kabanalan ng Diyos, ay hindi tumingin sa batas na hinatulan, ngunit sa nagbabayad sala na dugo. Nagtagpo ang hustisya at awa dito. Ang matuwid na galit ng Diyos laban sa kasalanan ay nasiyahan na papawi sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang kanyang hustisya ay itinataguyod, at ang kanyang awa ay pinakawalan. Ito ang ebanghelyo sa gold at acacia wood. At ano ang nasa loob ng arka, sa ilalim ng upuan ng awa? 3 item, bawat isa ay isang patuto. Una, ang 2 tabletang bato na kung saan isinulat ng Diyos ang 10 utos. Ito ang banal na batas ng Diyos, ang pamantayan ng katwiran na hindi mapapanatili ng tao. Ito ay isang patuto laban sa kasalanan at pagkabigo ng mga tao. Pangalawa, mayroong isang gintong palayok ng mana, ang tinapay mula sa langit na ibinigay ng Diyos para sa kanila sa ilang. Ito ay isang patuto sa tapat na probisyon ng Diyos, ngunit ito rin ay paalala ng pag-ungol ng Israel, ang kanilang kawalang kasiyahan, at ang kanilang pagtanggi sa regalo ng Diyos. At pangatlo, mayroong baras ni Aaron na mahimalang body, na mumulaklak, at gumawa ng mga almendres sa magdamag. Ito ay isang patuto sa napili at pinahiran ng pamumuno ng Diyos, ngunit ito rin ay isang paalala ng pag-aalsa ng bayan laban sa autoridad na iyon, tulad ng nakikita sa pag-aalsa ng Korah. Ang bawat item ay kumakatawan sa isang aspeto ng pagkatao at tipan ng Diyos, ang kanyang batas, ang kanyang pagkakaloob, ang kanyang autoridad, at ang bawat isa ay isang alaala din sa kabiguan at paghihimagsik ng Israel laban sa parehong Diyos. Kaya isipin mo ito sandali. Sa loob ng pinakabanal na bagay sa mundo, sa mismong lugar kung saan ang presensya ng Diyos ay tatahan, ay 3 pare-pareho, hindi may kakaila na mga paalala sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang sirang batas, ang tinanggihan na probisyon, at ang hinamon na autoridad. Hindi ito isang kaso ng tropeo ng pinakadakilang mga hit ng Israel, ito ay isang testamento sa kanilang pinakamalalim na pagkabigo. At saan itinago ang mga testamento ng pagkabigo na ito? Inilagay sila sa loob ng arka, at sakop ng upuan ng awa. Nakatago sila mula sa pagtingin, sa ilalim ng lugar ng pagbabayad sala, sa ilalim ng takip ng dugo. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay dinisenyo ang mismong puso ng kanyang tirahan upang maging isang larawan ng ebanghelyo. Hindi niya pinansin ang ating kasalanan at paghihimagsik. Hindi siya nagpapanggap na wala ito. Hindi, nilalaman niya ito, at tinakpan niya ito ng awa. Ang ating kasalanan ay totoo, ngunit ang kanyang awa ay mas malaki. Ang batas na naghuhusga sa atin ay inilalagay sa ilalim ng dugo na nagbibigay sa atin. Ngayon, gawin natin itong mas malalim na antas, dahil ang koneksyon kay Kristo ay nakamamanghang. Ang 3 mga simbolo ng paghihimagsik na ito ay nahahanap ang kanilang tunay na sagot at katuparan sa tao ni Jesus. Isaalang-alang ang mga tablet ng batas. Sila ay isang testamento sa kawalan ng kakayahan ng tao upang matugunan ang perpektong pamantayan ng Diyos. Ngunit sinabi sa atin ng mga Hebreo na si Kristo ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, at sinabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking mga batas sa kanilang isipan, at isulat ito sa kanilang mga puso. Si Jesus ay hindi lamang dumating upang bigyan tayo ng isa pang hanay ng mga patakaran, siya ay naging batas na natutupad sa isang tao. Nabuhay siya ng perpekto, walang kasalanan na hindi natin magagawa. Ang batas, na nasira sa amin, ay perpektong pinananatili sa Kanya. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ang Kanyang katwiran ay nakredito sa ating account. Ang patuto ng ating pagkabigo ay natahimik sa katotohanan ng Kanyang tagumpay. Pagkatapos ay mayroong gintong palayok ng mana. Nagreklamo ang Israel tungkol sa tinapay mula sa langit, na nagnanais ng pagkain ng kanilang pagkaalipin sa Egypt. Ito ay isang alaala ng kanilang walang pananampalataya at kawalang kasiyahan. Ngunit si Jesus ay tumayo sa harap ng isang pulutong at ipinahayag sa Juan Kabanata 6, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang iyong mga ama ay kumakain ng mana sa ilang, at namatay sila. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang isang tao ay makakain nito at hindi mamatay. Ako ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit."
Nakikita mo ba? Ang mana ay isang pansamantala, pisikal na probisyon na tinanggihan nila. Si Jesus ang walang hanggan, espiritual na probisyon na nagbibigay buhay. Siya ang perpektong regalo ng Diyos, ang sustansya na tunay na gusto ng ating mga kaluluwa. Kung saan ang mga Israelita ay nagngangalit, inanyayahan tayong pista. Ang mana sa arka ay isang paalala ng isang tinanggihan na regalo, si Jesus, ang tunay na tinapay, ay ang regalo na, kapag natanggap, ay nagdadala ng walang hanggang kasiyahan. At sa wakas, ang baras ni Aaron na nagbody. Ito ay isang patay na piraso ng kahoy na supernaturally sumabog sa buhay, nagdadala ng mga bulaklak at almendres, upang patunayan ang napiling mataas na pari ng Diyos. Ito ay isang tanda laban sa isang mapaghimagsik na tao na hinamon ng autoridad ng Diyos. Malinaw na ang mga puntong ito sa aming dakilang mataas na pari, si Hesukristo. Ang aklat ng Hebreo ay gumugugol ng mga kabanata na nagpapaliwanag kung paano si Jesus ay isang pari magpakailanman, sa pagkakasunod-sunod ni Melchizedek. Ngunit isipin ang imahe, ang baras ni Aaron ay patay na kahoy na nabuhay. Si Jesus, ang ating mataas na saserdote, ay ipinako sa krus na napunta tulad ng isang patay na puno ngunit sa ikatlong araw, sumabog siya mula sa libingan, nabuhay, nagtagumpay, at puno ng buhay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang pangwakas na patunay ng kanyang autoridad, ang panghuli tanda laban sa lahat ng paghihimagsik. Ang pagkasaserdote ni Aaron ay nakumpirma ng isang patay na stick na nabuhay, ang walang hanggang pagkasaserdote ni Kristo ay kinumpirma ng anak ng Diyos na namatay at nabubuhay magpakailanman. Ang budding rod ay isang patuto laban sa paghihimagsik, ang muling nabuhay na si Kristo ay ang pangwakas na tagumpay dito. Kaya't ang mismong mga item na nagpatutuo sa kasalanan ng tao ang nasirang batas, ang tinanggihan na tinapay, ang defied autoridad ay ang mismong mga bagay na perpektong natutupad at sinasagot kay Hesukristo. Siya ang tagabantay ng batas, siya ang tunay na tinapay mula sa langit, at siya ang ating nabuhay at walang hanggang mataas na pari. Ang arka ng tipan ay hindi lamang isang kahon na may hawak na mga labi ng pagkabigo, ito ay isang malalim na hula, isang gintong blueprint ng tagapagligtas na darating. Ngayon, umatras tayo mula sa arka mismo at tingnan ang lugar nito sa loob ng mas malaking istruktura. Ang arka ay nakalagay sa panloob na silid ng tabernakulo, isang silid na tinatawag na Holy of Holies, o ang pinakabanal na lugar. Ito ay isang perpektong kubo, 10 siko sa pamamagitan ng 10 siko ng 10 siko. At ito ay nahiwalay mula sa natitirang bahagi ng tabernakulo sa pamamagitan ng isang makapal, mabigat na belo. Ang belo na ito ay hindi lamang isang kurtina, ito ay isang hadlang. Ito ay masalimuot na pinagtagpi ng asol, lila, at escarlata na sinulid at pinong-twined linen, at mayroon itong mga numero ng cherubim na nagtrabaho dito. Ang mga parehong cherubim na nasa upuan ng awa, ang mga tagapangalaga ng kabanalan ng Diyos, ay simbolikong nagbabantay din sa kanyang harapan sa belo na ito. Ang kurtina na ito ay nagpadala ng isang napakalinaw na mensahe, ang pag-access sa direktang presensya ng Diyos ay pinaghihigpitan. Dahil sa kasalanan, ang sangkatauhan ay nahihiwalay sa isang banal na Diyos. Walang ordinaryong tao ang maaaring dumaan sa belo na ito. Isang tao lamang, ang mataas na pari, ang maaaring makapasok, at sa isang araw lamang ng taon, ang araw ng pagbabayad sala, at hindi kailanman walang dugo ng sakripisyo. Upang subukang ipasok ang anumang iba pang paraan, o sa anumang iba pang oras, ay nangangahulugang agarang kamatayan. Ang belo ay isang pare-pareho, nakikita na paalala ng paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at tao. Ito ay kritikal upang maunawaan. Ang buong sistema ng pagsamba sa tabernakulo ay itinayo sa paligid ng prinsipyong ito ng mediated access. Hindi ka maaaring mamasyal sa presensya ng Diyos. May mga layer ng paghihiwalay. Nagkaroon ka ng panlabas na korte, maa-access sa anumang Israelita. Pagkatapos ang banal na lugar, maa-access lamang sa mga pari habang isinagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na tungkulin. At sa wakas, ang banal ng mga banal, maa-access lamang sa mataas na pari, isang beses lamang sa isang taon. Ito ay isang larawan ng isang banal na Diyos na naninirahan sa isang makasalanang tao, ngunit may isang kinakailangan at bantay na distansya. Ang daan papunta sa kanyang presensya ay hindi pa ganap na bukas. Ang mga sakripisyo ay kailangang maalok ng paulit-ulit,
taon-taon, dahil ang dugo ng mga toro at kambing ay hindi kailanman maaaring tunay na mag-alis ng kasalanan. Maaari lamang itong takpan nito pansamantalang, na itinuturo ang isang tunay na sakripisyo na. Ang belo ay tumayo bilang isang patuto na ang presyo para sa kasalanan ay hindi pa nabayaran ng buo. Ito ay isang maganda, ngunit isang somber, katotohanan. Nagsalita ito tungkol sa pagnanais ng Diyos na makasama ang kanyang mga tao, ngunit din ang napakalawak na kalungkutan na nilikha ng kasalanan. Kaya, habang malapit kami, nais kong iwanan ka nito upang pag-isipan, kapag iniisip mo ang tungkol sa makapal, hindi may iwasang belo na naghihiwalay sa isang banal na Diyos mula sa sangkatauhan. Ano ang ibig sabihin sa iyo ng personal na ang mga ebanghelyo ay nagtala ng pagkawasak sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ilalim sa sandaling namatay si Jesus? Ibahagi ang iyong mga pagmumuni-muni sa mga komento sa ibaba. Gustong-gusto kong basahin ang mga ito. Pupunta kami upang i-unpack ang kahalagahan ng lupa na nakakabagbag damdamin ng sandaling iyon sa aming susunod na video, kaya kung nahanap mo ito na mahalaga, siguraduhin nag-subscribe ka at nag-ring ng notification bell upang hindi mo ito palalampasin. Maaari kang mag-click dito mismo sa screen upang mapanood ito ngayon. Hanggang sa pagkatapos, patuloy na maghanap. Ako si Marco.